Tama po ba? Dito sa EJK ni Duterte ay ito po yung driving force, yung reward kung bakit ang dami pong mga pinatay na mga may hirap. Kasi Mr. Chair, kung napansin ninyo, 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. No, from, naging 400 plus billion ang confidential funds. So do you think yung pera po ay isang source po ng pinagkukuhanan ng rewards ay yung confidential funds or intelligence funds? Actually, lahat po ng officers, it's a public knowledge po. Takot lang po sila magsalita. Pero lahat po ng officer na nandito po sa loob, alam po nila yan, public knowledge lang po. Ako lang po naglakas loob magsabi, Your Honor. Ms. Garma. So nakita natin dito yung flow ng money. So makikita natin, Mr. Chair, ang driving factor bakit marami po yung pinatay na mga may hirap dahil may rewards. At itong rewards na ito ay inaano pa yan ng kota, di ba? Tama po ba? Dito sa EJK ni Duterte ay ito po yung driving force, yung reward kung bakit ang dami pong mga pinatay na mga may hirap. Kinukumpirma niyo po ba yon, Ms. Garma? Mr. Chair, with regards sa quota po, I think discretion yun ng mga RD, PD. But with regards to the rewards, nag-exist po, Your Honor. What do you mean? Sa quota po, hindi po nakotahan. Okay, so wala yung discretion. quota. Pero yung, Mr. Chair, yung reward system na kasi dito, yung flow yung flow chart ng inyong affidavit, basically reward system at may flow of payment, di ba? Nag-exist po. Nag-exist. Yes po, Your Honor. Nag-exist. Yes po. Okay. So, ulitin ko nga, ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng siguro na entice ang mga operatives, ang mga pulis para doon sa EJK. Tama. Posible po kasi hindi Okay. ko rin din alam kung ano po iniisip nila, Your Honor. Tama, kasi Posible. sa flow mo kasi, flow ng payment, so mula kay Bongo, di ba? Binibigay yung pera kay Ermina Espino. From Bongo, bumababa kay Edelberto Leonardo. At from kay Leonardo, nagpupunta yan sa chief ng regional SOG, PIDEA, Bucor, hanggang sa CIDG, hanggang sa all regional chief ng CIDG. So, yun po yung flow ng payment. So, tama. Dun sa dun sa ginawa niyong diagram. Your Honor, kasi kung minsan hindi dumadaan sa RD, parang may naka-assign na focal point. Depende kasi po kung ano naging arrangement. Si Sir Leonardo lang po nakakaalam. Okay, so Your therefore, Honor. from Leonardo, from Bongo, Senator Bongo, lahat napupunta kay Leonardo. Yeah, it appears that way po. Yes. Kasi nga, yun ang sabi ni Pedro na galing na pinapadala sa kanya. Okay. Okay, so yun na po ang na-establish natin. Yung pera nanggagaling kay Bongo. So syempre, galing yan kay PRRD. Tama? Kasi dito sa diagram nyo, parang directly in-implicate nyo na si Duterte, Rodrigo Duterte. Pagdating po, it's just a communication flow, Your Honor. But I do not know kung galing po doon. Basta ang sinabi lang ni Pedro, si Muking ang nagpapadala. So, Okay, kung pero si saan man Muking- kinuha niya ni Muking, that I do not know. Pero Yes. pagdating po kay Bongo po, siya ang bini-meeting ni Sir Leonardo. Siya, nag-meet sa kanya, nakikipag-arrange. So, So- alam naman natin, Mr. Chair, na si
Senator Bongo at saka si Senator Ronald Bato ay talagang close yan kay PRRD. Tama? Miss Garma? Opo, Mr. Chair, Your Okay. Honor. So ito pong, ulitin ko yung pagtatanong dito sa funds. Kasi Mr. Chair, kung napansin ninyo, 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. No, from, naging 400 plus billion ang confidential funds. So do you think yung pera po ay isang source po ng pinagkukuhanan ng rewards ay yung confidential funds or intelligence funds? Miss Garma. Ayoko mag-speculate po, Your Honor. Hindi ko po Okay. alam kung anong source, Okay. Your Honor. So, kung hindi niyo yun masasabi, obvious naman, Mr. Chair, no? Pagdating dito, no, kay Bongo tsaka kay Ronald Bato, close kay PRRD, at ang flow ng pera mula kay Bongo hanggang kay Muking, patungo kay Pedro. At si Leonardo yung bahala dun sa ibang pagbibigyan ng pera. As the matrix show or the flow chart show. Minention mo si Peter Lim. At doon sa affidavit ni Kerwin, parang ini-implicate parang sinasabi doon sa affidavit ni Kerwin na pinapa-implicate si Peter Lim doon sa war on drugs or doon sa droga. Hindi mo minention si Michael Yang. May alam ka ba kay Michael Yang? Wala po, Your Honor. Kaya ako lang na-mention si Peter Lim because I was assigned in Region 7 at it appeared that he is the biggest drug lord sa Visayas area. That's why siya lang ang naaalala ko as far as Visayas area is concerned. Okay. So hindi mo alam na baka si Michael Yang ay sa Mindanao area naman? Wala po akong alam, Your Honor. Okay. By the way, ang mas mataas sa inyo ni Leonardo ay si Colonel Leonardo, tama? Kayo po yung... Yes po, class 96 po siya. Okay, class 9. Your Kasi sa affidavit ninyo po, kinausap kayo ni PRRD para bumuo ng task force at naisip ninyo si Leonardo. So, Wala po siyang, hindi siya nagsabi na bubuo kami. okay. Pero naisip niyo po, dahil wala kang experience, si Leonardo yung naisip mo. Hindi po. Very specific po instruction, operatiba na Iglesia ni Cristo. Definitely it's not me because I'm not an Iglesia ni Cristo, Your Honor. At saka hindi talaga ako operatiba. Yes, sinabi niyo po kasi sa affidavit ninyo na wala nga kayong experience. Hindi rin kayo Iglesia ni Cristo. Nagpahanap lang po. Pero alam ninyo, si Leonardo ay Iglesia. Bakit ba Iglesia ni Cristo? Tinanong mo ba si Presidente? Bakit si Duterte? Bakit Iglesia ni Cristo? Hindi ba? na, Oo, bakit nga? nahiya ako magtanong, Your Honor. Nahiya po ako magtanong. I just complied. So dahil alam mong Iglesia ni Cristo si Leonardo, siya yung kinontak mo? Siya As yung sinabi far mo, as, nasabihan? during that time po kasi, nakita ko kasi operatiba talaga si Sir Leonardo and I worked with him sa CIDG 11. So siya yung una, later part na realize ko pwede siya. So I mentioned his name kasi Iglesia ni Cristo rin siya at medyo may katungkulan siya sa Iglesia. So I think he is qualified, Your Honor. Okay. So, well, nagswak naman doon sa requirement ni Presidente Duterte, si Leonardo. Sa tingin ko po na kasi siya naman po na atasan, so perhaps po na-qualify po, Your Honor. Okay. So, dito sa affidavit mo, Mr. Chair, talagang talagang mention si Leonardo as part nung flow of payment
o ng flow of rewards dito sa war on drugs or sa extrajudicial killings. Tama po ba? Actually, lahat po ng officers, it's a public knowledge po. Takot lang po sila magsalita. Pero lahat po ng officer na nandito po sa loob, alam po nila yan, public knowledge lang po. Ako lang po naglakas loob magsabi, Your Honor. So lahat ng mga officers dito, so ibig sabihin si Marcos, alam niya yan, so lahat ng PNP, si Torre, yung mga yan, alam na po lahat. Yes, Your Honor.